Kapatid, na kapag ang puso mo ay takot, ang isip mo, advance mag-isip. Paano kapag nangyari sa akin to? Paano kapag nagtayo ko ng negosyo at malugi? Paano kung mag-enroll ako ng napakamahal at hindi naman ako makatapos ng pag-aaral? Paano kung umasa ako pero hindi naman niya pala ako mahal? Marami tayong mga what if sa ating puso at madalas, dahil sa takot natin sa future, marami sa atin may mga assignment na ibinigay ang Panginoon pero hanggang ngayon hindi mo pa rin nasisimulang gawin kasi natatakot kang bumagsak. Because of our fear of failure, hindi man lang tayo nakapagsimula sa bagay na pinapasimulan ng Panginoon sa iyo. Matagal na. Hindi natin mag-give up yung bagay na pinapag-give up ng Panginoon sa atin. Matagal na. Madalas kapag gabi, di ko alam kung sino nakaka-relate sa akin, pero meron sa inyo na kapag gabi nahihirapan kayong matulog kasi iniisip ninyo, paano kapag nangyari ito? Paano kapag nangyari ito? Most of the time, nagsisimula siya sa pag-iisip natin. We think it over, pero nag-end up sa overthinking. Paano kapag bumagsak ako? Paano kapag nagkamali ako? Hey, every one of us, lahat tayo ay may potential na bumagsak. Pero hindi porket lahat ay may potential na bumagsak, ay hihinto na tayong sumubok. Nais ng Panginoon na mag-step tayo outside our comfort zone. Nais ng Diyos na lumabas tayo sa ating nakasanayan kasi gusto kang dalhin ng Panginoon dun sa lugar na kahit ikaw mismo hindi ka maniniwalang kaya kang dalhin ng ating Panginoon. Gusto nating maging mapayapa, gusto nating sumaya, but you cannot be joyful and fearful at the same time. You have to choose for yourself kung anong feeling, anong pakiramdam ang nais nating mag-dominate sa atin. Ang suggestion ko, lagi mong piliin ang kapayapaan at lagi mong piliin ang kaligayahan kasi ang takot, it torments. Nagpapahirap yan sa ating buhay. Biblical mismo yan, ang sabi ng scripture, the fear torments us. And it depends on whose voice are you listening to. Naalala ko si David, yung story ng David and Goliath sa 1 Samuel chapter 17, kung saan si Goliath na 9 feet 6 inches ang height ay hinamon ng entire nation of Israel. Magpadala na lang kayo ng hero ninyo na lalaban sa akin, at kapag natalo ko yung hero ninyo, magpapaalipin kayo sa amin. Pero kapag ako ang natalo ng hero ninyo, matatalo niya ako. Kung matatalo niya ako, kami lahat ay magpapaalipin sa inyo. Mahigit isang buwan, araw-araw, twice a day, tinatakot niya ang buong nation of Israel. And then after 40 days, here comes David. Narinig ni David yung exact same words na narinig ng mga Israelites for 40 days. Yung pangahamon, pangaalikusta, panunutya ni Goliath narinig ni David. Pero surprisingly, ang mga Israelites natakot, si David ang sabi niya, "Who is this uncircumcised Philistine?" Sa Tagalog na, "Who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him." Notice, pareho sila ng salitang narinig. Pero ang mga Israelites nagpalamon sa takot, si David kumapit sa pangako ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pare-pareho man ang sitwasyong ating pinagdadaanan, parehong pandemic ang ating pinagdadaanan, pero kailangan mo mamili kung kaninong boses ka makikinig. You cannot control what they say, but you can control who you listen to. You cannot control what you see, but you can control who you behold to. Kung sino ang iyong tititigan, kung sino ang iyong mamasdan, saan ka magpo-focus? Sa takot o sa pangako ng ating Panginoon? We cannot control what we hear. We cannot control what we see. But we can always control our responses. I've lived in this world long enough to realize lahat tayo nakaka-experience ng maranasan na yung ine-expect natin, hindi yun ang nangyayari.